Napag-usapan natin ang patungkol sa pagbalik nitong si Rimuru sa may Cardinal World. Ngayon, handa na siyang harapin ang mga problema dito. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. Ngayon, simulan natin ito sa may prologue na pinamagatan na Pure Malice. Ang mga cryptids ay groups of individuals na may myriad of different characteristic. Mostly, walang sense of cooperation at palagi nagra-rampage tuwing gusto nito mga ito. Yun ay applicable for the vast majority. Pero may mga group din daw na nag-share ng same characteristics. Highly intelligent at pinoprotektahan ang mga kakampi nila. Kaya nila mag-form ng mga groups para labanan ang mga higher rank beings. Proof daw ito na may certain level of intelligence itong mga ito. Kaya naman eventually talaga nag-derive ang insecta race mula sa kanila. At ngayon biglang sumigaw itong evil dragon habang nangyayari ang kanyang evolution. Ito ay walang iba kung hindi itong si Ivaraj, ang Destruction Dragon. Tumawa itong si Ivaraj dito. Ito ang pagkasilang niya. In-envelope siya ng rainbow colored cocoon at na-reconstruct ang body niya sa may loob. As spiritual life form, kaya nila mag-change ng kanilang mga appearance. Pero dahil walang will itong si Ivaraj noon, formless lang ito. Pero habang nag-accumulate ang energy niya, mas nagiging sinister at evil ang kanyang figure. Pero nung nag-evolve na nga siya, lumiit siya at naging size ng isang human child. Ang enormous energy nitong si Ivaraj nag-condense into a small point. Kaya napaka-striking ng kanyang presence kasi nag-i-emit siya ng napakalakas na aura kahit na napakaliit lang niya. Ang skin niya pure white. Ang buhok ay fluffy like dandelions. Ang cherry-colored lips niya cute naman pero twisted with wickedness. At ang golden eyes niya filled with light of intelligence. Dahil sa paginang emotion na hatred nag-blossom ang sensibilities nitong si Ivaraj. Bilang incarnation ng Malice na may clear will, gusto niyang ipagmayabang ang kanyang existence sa may buong mundo. Pero bago yon may naalala siya. Dahil sa emotional gain niya nag-develop rapidly ang kanyang intellect at naintindihan niya na ini-cast out pala siya. Nakaramdam siya ng iba't ibang emotions nang dahil dito. Loneliness at frustration. Unforgivable daw talaga itong mga ito. Dati daw perfect at flawless na all-in-one siya, fulfilled at walang anxiety, and yet nawala ang kalahati ng kanyang body. Dahil doon nag-disappear ang dreamlike sense of omnipotence niya at nagbago ang kanyang point of view. Naging uncertain ang kanyang reality. Dati wala siyang intellect kaya di siya dissatisfied. Pero ngayon iba na nga ito. Nagkaigo na siya at naramdaman niya na ang sense of loss at loneliness. Kaya nangako siya na maghihiganti siya sa mga gumawa nito sa kanya. Babawiin niya daw ang nawala sa kanya at ang way ng pagbawi dito ang pagwasak sa mundo. Wawasakin niya ang creation nitong si Valdanava dahil galit siya sa lahat ng living things. Ngayon sa harap ng Awakened Evil Dragon may isang pintuan na leading to Heavenly Star Palace. Beyond this ang unknown world. Iniisip nitong si Ivaraj na kung ika-crush at isaswallow niya daw ang mga worlds isa-isa magiging satisfied daw siya one day. Kaya natuwa itong si Ivaraj sa may idea na ito at may mga sumagot sa kanya. Itong mga ito ang mga kings na nagro-rule sa kanilang mga forces. Mga extraordinary na monsters. Sila ay may mga characteristics ng beast, ng bird at ng fish. Basically ang tatlong basic classifications. Sila ang three servants na nagmamahal kay Ivaraj bilang kanilang mother. Ang mga rulers ng cryptids daw na ito merong talents na kayang pumantay kay Zilenius. Sobrang natuwa itong si Ivaraj at sabi niya napaka-adorable daw nitong mga servants niya. Naramdaman niya ang cuteness for the very first time. Dahil sa overwhelming joy nakapag-decide siya na bigyan ng gift ang mga beloved servants niya. At ang gift na tinutukoy niya dito ang pagbibigay sa kanila ng kani-kanilang mga pangalan. Bibigyan niya daw ng magagandang names itong mga ito. Ito ang first time na naka-experience ng ganito itong si Ivaraj. Pero since hindi nga talaga siya normal, iba ang meaning ng naming para sa kanya. Tiningnan niya ang beast na tumatakbo sa may void at sabi niya Kakiyashi daw ang pangalan nito. Dito napunta ang malevolent intent nitong
si Ivaraj. Sa bird naman na lumilipad sa dimensions, binigyan niya ito ng pangalan na Habataki. Dito naman napunta ang resentment. At sa fish na lumalangoy sa stars, binigyan niya naman ng pangalan na Swim, na nag-inherit ng kanyang hatred. Cute daw ang mga names pakinggan, pero undoubtedly, puno ng malis itong mga ito. Willing gawin ng servants ang lahat para sa mother nila. Kahit nang ibig sabihin pa nun, ang sisirain nila ang kanilang mga sarili. Kumpleto ng evolution ng 3 servants, at naging sinister at vicious ang kanilang mga appearance. Si Kakayashi ay may body ng giant lion, while having a head ng isang dragon. Siya ay covered in scales. Ang tail niya ay parang viper na nahati sa 8 sections. Puno ng eyeballs ang katawan niya, kaya wala siyang blind spot, and nag-i-emit siya ng viscous na degradative mist na kayang pumatay kahit na sa mga demon lord class. Si Habataki naman ay two-headed at hermaphroditic, elegant demonic bird na may eagle-like figure at peacock tail. Covered siya ng feathers na gawa sa ultimate metal na Hirokane, mukhang inorganic at mechanical. Si Swim naman ang pinaka-bizarre, squid-like shape na walang ulo. Meron siyang numerous tentacles na galing sa round torso. Ang tentacles ay gawa sa tayo na interconnected joints na gumagalaw freely. Tapos may mga small monstrous entities na covered sa biosteel na tinatawag na aronium. Itong mga ito ay nagpaparasitize sa kanya. Ang mga subordinates nitong mga ito ay nag-inherit din ng mga characteristics ng kanilang mga parents. Tens of thousands ang bilang nila. Ang horde ng cryptids na centered kay Ivaraj ay ang army ng evil god na sasalakay sa mundo. Tuwang-tuwa itong si Ivaraj dito, at sabi niya ngayon ay simulan na daw nila itong game nila na ito. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part, dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.